Okay, so share ko sa inyo to guys, no. So ngayong araw guys, meron tayo ditong phone device guys, no. So itong phone device na to guys ay parang itel P55 ito guys, no. So ito guys yung likod niya guys. Yan. So ipinadala sa atin ito guys para ipa-check sa atin ng guys, no. At gagawa na rin natin guys ng video ito guys. Yan. So meron siyang basag guys, no. So ang problema nito guys ay wala siyang response guys, no. So try natin banda rin. So wala siyang vibrate guys, no. So subukan natin guys i-charge guys. Subukan natin kapag mag-response siya guys. So wala guys, na wala siyang response guys. Yan. Meron kasi siyang basag guys yung LCD nito guys. So parang napuruan ito guys, no. Yan. So matindi guys yung pagkabasag niya. So wala siyang response guys, no. So vibrate light indicator wala siya guys. Yan. So itel P55 guys, no. Yan, may tatak siya power. So meron pa siya ditong pang-inject. Injector guys. So ang gagawin natin dito guys ay bubuksan natin ito guys yung unit na ito guys, no. Para malaman natin guys kung goods pa guys yung motherboard nito guys. Yan. So para mabuksan natin guys yung unit nito guys ay una natin gagawin, tanggalin natin guys yung case na ito. Yan. Sunod natin guys ay tanggalin muna natin ito guys yung SIM tray nito guys, no. Yan. So tabi natin yan. So ito guys yung likod niya guys, no. So parang bago pa ito guys. Yan. Ang problema lang dito guys ay matindi guys yung pagbabasag nito guys, no. So ang gagawin natin dito guys para mabuksan natin guys yung unit nito guys, pwede yung gumamit dito guys ng electronic liquid yung guys, no. So sa mga ganitong phone guys ay kailangan natin dito guys ng electronic liquid guys, no. Hindi siya pwede gamitan guys ng heat gun guys, no, kasi nga kapag gamitan natin ito guys ng heat gun, ito kasi guys ay rubber ito guys, no. So possible guys na pwede itong masunog guys. Kaya kapag gagamitan natin guys ng heat gun guys, no. Kaya yung gagamitin natin dito guys ay electronic liquid guys. Yan. So ngayon guys ay bubuksan natin. So hindi tayo pwede mag-direct dito guys, no. Kailangan tayo dumaan dito guys kasi meron siyang bolt sa loob guys, no. So sa mga ibang phone naman guys pwedeng maka-direct guys, no. So sa ganitong phone guys ay hindi siya pwedeng maka-direct guys. Kaya dito tayo dadaan guys. Yan. So simulan natin guys. So parang hindi pa ito na guys, no. Parang stock pa ito guys. Hindi pa siya nabubuksan guys. Yan. So parang tayo yung unang makabukas nito guys ng unit na ito guys, no. So ingat lang tayo dito guys kasi pwedeng ma-damage guys yung back cover nito guys, no. So ayan siya guys, no. So nabuksan natin guys. So dito guys, ingat lang kayo dito guys, no. Meron kasi siya ditong fingerprint sensor guys. So possible guys na pwede siyang maputol guys, no, kapag natamaan nyo ito guys ng pangsungkit guys, no. Ganyan guys. So ingat kayo dito pagdating dito guys sa fingerprint sensor nito guys. So possible guys na pwedeng ma-disable guys yung fingerprint sensor nito guys, no. So hindi na siya gagana guys. Yan. So dandan natin. So medyo madikit talaga siya guys. So stock na stock ito guys, no. So tayo yung unang makabukas nito guys ng unit nito. So ayan siya guys, no. So nabuksan na natin guys. Yan, so matindi guys yung glow niya guys. Yan. So mga banda dito guys, medyo makapal dito guys yung mga glow niya guys, no. Yan. So kapag mabilis nyo to guys, i-ano guys, kapag prosahin nyo to, tapos mabilis guys yung pagkatanggal ninyo nito guys, ay possible guys na pwedeng mabasag guys yung lens nito guys, no. Yan.
So sensitive ito guys, manipis lang ito guys yung lens nito guys. Kaya sa pagbukas niyo dito guys, so dapat ay dahan-dahan guys no, at maingat kayo guys. Yan. So makapal dito medyo guys yung glue niya. So tabi natin to siya guys. So sunod natin dito guys ay bubuksan na natin to guys no. So para mabuksan natin guys ay tanggalin natin guys yung mga bolts nito guys no. Yan. So hindi pa nga ito nabubuksan guys no. So kung makita nyo dito guys ay meron pa siyang silyado guys no. So sa baba meron din. So sign ito guys na hindi pa nabubuksan yung unit nito guys. Yan. So ang gagawin natin guys, tanggalin natin lahat guys ng mga bolts nito. So ayan siya guys no. So lahat guys ng mga bolts nito guys ay natanggal natin. Ayan. So dating guys ay buksan natin ito guys no. So para mabuksan natin ito guys, pwede kayong gumamit dito guys ng pang opening tools nyo guys no. So yung gagamitin ko lang guys ay kuko lang guys no. Ayan. So papakita ko sa inyo guys. So simulan natin guys. So medyo sobrang tigas niya guys no. Ano kasi ito guys? Stock. So wala pang nakakabukas itong guys ng unit na ito. Yan, sobrang matigas niya. Yan. So parang na-damage guys yung kuko guys no. Sobrang tigas niya guys. So kailangan natin kasi ito guys mabuksan para matest natin ito kung goods pa ito guys. Wala kasi siyang response guys no. So meron siya ditong tape guys no. So kailangan tanggalin natin to guys. Yan. So dandan tayo dito guys, no? Meron kasi siyang ano guys, fingerprint episo connector guys ng fingerprint sensor nito guys. So tanggalin muna natin to guys. Pwede kasi itong maputol guys no kapag nahila natin guys. Yan. So tanggalin natin. So meron pa isang bolts guys. Ito guys yung silyado nito. Yan. So pwede na. Yan. So ito guys yung loob guys ng ITEL P55 guys no or ITEL power guys. Yan. So ang gagawin natin dito guys ay tanggalin natin guys yung EPC connector guys ng battery nito guys no or yung tinatawag natin guys na flexible printed circuit nito guys. Yan. So tanggalin natin yan. Sunod natin guys tanggalin natin guys yung EPC connector guys ng fingerprint sensor nito guys. Yan. So natanggalin natin guys. So tabi natin yan. So maingat guys yung pagka bukas natin guys no. So walang damage guys. Yan. So linisin na lang natin yun siya mamaya yung mga glue na ito. Dito guys sa cover niya guys. Yan. So ang gagawin natin dito guys ay titest natin guys yung motherboard nito guys no kung meron siyang shorted guys. So wala kasi siyang power guys no. So para matest natin guys ay kailangan natin dito guys ng digital multimeter natin guys no. So dito guys sa digital multimeter natin guys ay magsiset tayo dito guys ng diode mode guys no. So mag diode mode tayo. Subukan natin guys kung meron siyang shorted guys. So dito guys ay positive sa positive, negative sa negative tayo guys no. Yan. So hanapin natin guys yung positive line nito. So ito guys ay ground. Ito ay ground din. So ground din ito guys. So balik rin natin. Positive sa negative, negative sa positive. Yan. So ito siya guys no. So goods guys yung motherboard nito guys. So for 0.4 yan. So mga ganitong reading guys
Ibig sabihin guys, sa diode board nito guys ay goods guys yung motherboard guys ng phone device nito guys, no. Yan. So dapat guys ay OL ito guys, no. So dapat guys OL ito. Yan. So OL siya guys. Yan. So kapag binaliktad natin guys, dapat 0.4 siya guys, no. Yan. So ibig sabihin nito guys, yung motherboard guys ng phone device nito guys ay good board ito guys, no. So tabi natin yan. Sunod natin dito guys ay tanggalin natin guys yung PC connector guys ng LCD nito guys, no. Yan. So ang problema lang dito guys ay hindi siya nag-ano guys, no. Wala siyang response guys. So tanggalin natin guys yung PC connector guys ng charging board nito guys, no. So magsusukat tayo dito guys ng 5 volts. Subukan natin guys kung meron tayong masukat dito guys na 4.8, 4.9 guys, no. So subukan natin. So magsukat tayo dito guys ng voltage nito guys, no. So direct current voltage tayo guys dito. So DC tayo. So dito guys sa digital multimeter natin magsi tayo dito guys ng direct current voltage or DC guys, no. So dito guys ay magsusukat tayo, dapat meron tayong masukat dito guys na 5 volts guys, no. So hindi kasi siya nag-charge guys. Yan. So 4.9 guys, no. Makita ba niyo? Masilaw. Yan. So masilaw. So ayan siya guys. So direct current voltage dapat meron siyang reading dito guys. Yan. So 4.9 ibig sabihin nito guys ay goods guys yung charging board nito guys, no. So problema lang dito guys ay hindi siya nagdi-display guys, no. Yan. So tanggalin natin guys yung charger nito guys. So balik natin. So ang gagawin natin dito guys ay mag-try tayo dito guys ng LCD niya guys, no. So bago niyan guys ay i-check muna natin guys yung battery nito. So baka may tama guys yung battery niya, kaya hindi siya nagdi-display o nagpa-power guys, no. Wala siyang response. So dito natin malaman guys, no, kung meron tama guys yung battery nito guys. So dapat guys meron tayong ma-reading dito guys na 3 point something guys, no. Dapat meron tayong reading dito. Yan. So 4.3 guys, no. So 4.3 pala guys, dapat meron tayo dito ma-reading 4.3. Yan. So medyo mataas guys yung milliampere guys ang battery nito guys. Yan. So 4.3 ibig sabihin guys ay buhay guys ang battery nito guys, no. So ang gagawin natin dito guys ay subukan natin dito guys ng LCD guys, no. So dito meron ditong ipinadala sa atin guys na LCD guys. So ang gagawin natin dito guys, test natin ito guys ng bagong LCD nito guys, no. So dapat guys ay mag-ano na ito guys, no. Magkaroon na ito guys ng display guys. So na-check na rin kasi natin guys yung battery niya at yung motherboard niya at yung charging board niya or yung subboard niya guys ay okay naman guys, no. So maliban na lang talaga dito guys sa LCD nito guys. So subukan natin guys ng bagong LCD guys. So dapat guys ay mag-response ito guys, no. So balik natin guys yung PC connector guys ng battery niya. Yan. So ang gagawin natin dito guys ay subukan natin pandarin guys. So i-power natin. So dapat magkaroon siya guys ng response guys, no, light indicator or mag-display siya guys. Yan. So nag-display siya guys, no. Kung makita nyo guys. Yan. So nabuhay natin guys yung unit nito guys. So possible guys na tama nito guys ay yung LCD niya guys, no. Kasi nga meron ng tama guys yung LCD niya, matindi guys yung basag niya. Ang ano lang dito guys ay hindi siya nagre-response guys, no. Kaya ang ginawa natin, tinis natin lahat guys. At ito guys yung last natin guys na tinis yung LCD na ito guys. Yan. So buhay pa siya guys, no. So okay pa siya guys. So ibig sabihin nito guys ay LCD lang guys yung tama guys ng phone device nito guys, no. Yan. So kapag wala kayong ano guys,
wala kayong LCD, pwede nyo i-test ito guys sa digital multimeter nyo guys, no. Kung wala naman kayong digital multimeter guys, pwede kayong mag-test sa LCD guys. So yun nga lang, minsan wala tayong available guys na LCD guys, kaya hindi natin matest, kaya gumagamit tayo dito guys ng digital multimeter natin guys. Yan. So I hope guys na makakatulong sa inyo itong video tutorial natin. Sa mga bago lang sa ating channel guys, no, huwag natin kalimutan guys i-click guys ng subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin guys na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.